Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, Yahweh, the Creator of heaven and earth. For He created us in His image and likeness. We are important to our Father. He considers us His treasure, His inheritance. Our Father, He is righteous, He is kind, and He is faithful to us. And He wants us to be with Him. And so He sent Jesus Christ for us to be redeemed, for us to be cleansed of our iniquities. Jesus Christ, He is the only mediator to our holy God. He is the only Redeemer, and His precious blood is priceless. We now have a hope and a future because of our Savior, Jesus Christ. And time will come that we will be with Jesus Christ in His kingdom that will never end. Jesus is not only our King of Kings and Lord of Lords, He is also our friend, the branch of righteousness, the high priest. He is our teacher. And Jesus Christ has sent to us the Holy Spirit to inspire us, to give us strength, to remind us of the teachings of our Savior, and to remind us of the commandments of our Father, that we should obey Him. And so we must also thank the Holy Spirit for giving us guidance, for the fruits, for the gifts. In Jesus Christ, the Holy Spirit and our Father, they live in our hearts. Our body is the temple of the Holy Spirit. At pag tayo ay nagsasama-sama, we are the church. So last time we finished reading 1 Kings chapter 19 and 1 Kings chapter 20. So 1 Kings chapter 19, it's about Elijah, and he escaped from Jezebel because Jezebel threatened to kill him. And Elijah, because he's human, he was afraid. So, takot siya. Kaya anong ginawa niya? Nagpunta siya sa Beersheba. He left his servant in Beersheba. And then, nagpunta siya sa Horeb or Sinai. Same lang yun, no? Horeb and Sinai. Bakit siya doon nagpunta sa Horeb or Sinai? Kasi sa Horeb or Sinai, doon nagpakita si Almighty Father kay Moses. Doon binigay ni Almighty Father ang 10 Commandments. Gusto na makasama ni Elijah si Almighty Father, kaya doon siya nagpunta dahil isip niya doon niya makikita si Almighty Father. Kaya nga sabi ni Almighty Father, wala siya ron, nasa hangin siya, nasa fire siya. Ibig sabihin ni Almighty Father, He is omnipotent, omniscient, omnipresent. No? Omnipresent meaning kahit nasaan si Almighty Father, nakikita niya tayo kung ano ang ginagawa natin. Kaya kahit na hindi magpunta sa Horeb or sa Sinai, si Elijah, kasama niya si Almighty Father.
At alam ni Almighty Father na pagod na si Elijah. At gusto na ni Almighty Father na bigyan ng pahinga si Elijah. Elijah was faithful to God. He was diligent. He was zealous in his works for God's kingdom. At sabi ni Almighty Father, i-anoint si Hazael, si Jehu, and Elisha. So si Elisha ang kanyang magiging kapalit. So si Elisha, hindi pa siya aware, no? So dito sa chapter 19, dito in-anoint ni Elijah si Elisha. May dinadala si Elijah na mantle or cloak, or parang kumot. Lagi niyang daladala yon. Kasi pag mainit, nagtatalokbong siya, no? Or pag mahangin, magtatalokbong din siya. Kaya siya may mantle or cloak or big cloth na daladala. At pag maginaw, yun din ang ginagamit niya. Kasi ang prophet, wala talagang bahay kung saan-saan napupunta si Elijah. Kaya kung ano ang gusto ni Almighty Father, kung saan magpupunta si Elijah, doon magpupunta si Elijah. Kaya ano lang ang daladala niya? Mantle. Nag-sacrifice si Elijah for God's glory, for the gloriousness of the Almighty Father's name, to be for his name to be uplifted. Nag-sacrifice si Elijah. Just like Moses. Gaya ni Isaiah, Ezekiel, yung mga prophet na nababasa natin, they lived a humble life. Just like Jesus. When they were in this world, they were not rich in material things, but they are rich in the heavenly kingdom. At binanggit dito, no, na si Elisha, meron siyang inaalagaan na 12 yoke of oxen, which means to say 24 oxen to. Kasi isang yoke of oxen, it's dalawa, or a pair yon, no? Pag sinabing a yoke of oxen, pair yon. Tapos may hila-hila yon na karitela or cart ba yon? Tapos may gulong, no? So ang ginawa ni Elisha, he slaughtered the yoke of oxen na daladala niya, yung pinakahuli. Ano ba yung pinakahuling daladala ni Elisha? Yung ika-12 na oxen. Kasi 24 yun na oxen. Symbolizes, yung 24 symbolizes the 24 elders. And then, yung dalawang oxen na kanyang slaughtered symbolizes the tribe of Judah and the tribe of Benjamin. Niluto, no? At anong ginawa sa oxen? Yung ginamit na panluto, yung equipment ng oxen, like yung mga gulong, yung cart, yun ang sinira nila. Yun ang ginawang panggatong. Hindi pa uso noon yung uling, no? Hindi pa na i-discover ang uling. Kasi mga sticks ang kinukuha nung widow, di ba? Para makapagluto siya, pangsiga niya or panggatong niya. Yung mga sticks, mga dried branches. So itong oxen naman, pinakain sa mga tao, it's like a celebration. No? Aalis na siya,
maglilingkod na siya kay Almighty Father. So, as a way of saying goodbye to the people, so kinain ng mga tao, pinamigay niya yung oxen na kinatay. At sumama na siya kay Elijah. Ngayon dito sa 1 Kings chapter 20, si King Ahab, asawa niya si Jezebel, he defeated the Syrians. So ang king ng Syria ay si Ben-Hadad. Inaangkin lahat ni Ben-Hadad or Ben-Hadad, yung silver and gold, pati yung mga magagandang asawa doon niya, magagandang asawa ni Ahab, at saka kanyang mga anak. Pupayag naman si Ahab, takot eh. Pero, gusto pa rin papuntahin ni ni Ben-Hadad, yung kanyang mga servants, sa bahay ni Ahab. Hahalughugin. Kung ano man na makita nilang maganda sa kanilang paningin, kukunin. So, hindi pumayag yung mga elders of Israel. At nagkaroon ng war against Syria ang Israel. So may go signal si Almighty Father kay King Ahab. Hindi pinangalanan kung sino yung prophet na lumapit kay Ahab. Pero may go signal si Almighty Father na sila ay mananalo against the Syrians. So, nung first time nanalo sila, tapos bumalik ulit yung mga Syrians, so nanalo ulit sila. Kasi kasama nila si Almighty Father. Kaya natalo ang mga Syrians. Itong mga Syrians, nakapwesto sila malapit sa tribe of Manasseh. Yung lupa na na-inherit ng tribe of Manasseh. Doon sila nakapwesto. Ngayon, nung natalo si Ben-Hadad, imbis na patayin ni Ahab si Ben-Hadad, nakipagkasundo pa siya. He made a treaty with Ben-Hadad. Sinabi pa niya na, he is my brother. Kaya si Almighty Father nagalit. Sabi ni Almighty Father, you have not obeyed the voice of the Lord. Sabi ng prophet. No? Nire-relay ni Almighty Father sa prophet, sinasabi kay Ahab ng prophet yung message ni Almighty Father. So yung prophet ni Almighty Father, nagpasuntok siya sa isang tao. Ngayon yung isang tao, ayaw siyang suntokin.
Kaya ang nangyari doon sa isang tao na ayaw isang suntukin, pinatay ng layon. And then, lumapit ulit yung prophet sa isang tao para suntukin siya, para magkaroon siya ng black eye. No? And then, nung sinuntok siya, naglagay siya ng bandage. And then, ano siya, hindi siya nakilala ni Ahab. At nagbigay ng warning na since hindi pinatay ni Ahab si Ben-Hadad, ang sabi ni Almighty Father, because you have let slip out of your hand a man whom I appointed to utter destruction, dahil gusto ni Almighty Father na i-destroy si Ben-Hadad, pero hindi ginawa ni Ahab. Anong nangyari? Therefore your life shall go for his life, and your people for his people. So instead na si Ben-Hadad ang mapaparusahan, si Ahab. So nung time na yon, malungkot si Ahab. At siya ay nakatira sa Samaria, no? So dito na tayo sa 1 Kings chapter 21. So sa Samaria, nakatira si Ahab. Binili niya yung lupa kay Shemer. Kaya ang pangalan, Samaria or Samaria. Yung Samaria, malapit yon sa Jezreel. Lupa ng tribe of Ephraim. So basahin natin 1 Kings chapter 21. And it came to pass after these things that Naboth, the Jezreelite, katabi ng Jezreel or ng Megiddo, yung Samaria, malapit lang yon, no? Magkakalapit lang yon, Jezreel, Megiddo, Samaria. Malaking lupa yon. Naboth, the Jezreelite, had a vineyard which was in Jezreel, next to the palace of Ahab, king of Samaria. So kung i-check yung mapa, yung vineyard ni Naboth, malawak, fertile ang land, magandang taniman ng mga halaman. Ngayon itong si Ahab, gusto niyang kunin, gusto niyang bilhin. So Ahab spoke to Naboth saying, give me your vineyard that I may have it for a vegetable garden. Gusto lang niya maggawa ng garden. Gusto pa niya angkinin yung lupa ni Naboth because it is next to my house, and for it I will give you a vineyard better than it. So bibigyan kita ng kapalit na vineyard. Yung vineyard mo na nandyan, katabi lang ng aking bahay, gagawin kong vegetable garden. Ngayon, bibigyan kita ng ibang lupa. Sabi ni Ahab, for it will give you a vineyard better than it. Or if it seems good to you, I will give you its worth in money. O kaya, bibilhin ko na lang. So, may dalawang option si Ahab para kay Naboth. Anong option yon? Kung bibilhin yung lupa o bibigyan siya ng ibang lupa other than yung lupa niya sa Jezreel. Dahil gusto ni Ahab yung lupa. Nagaganda niya sa lupa. Gusto niyang gawing garden. Verse 3, but Naboth said to Ahab, the Lord forbid that I should give the inheritance of my fathers to you. Hindi ko ibibigay. Minana ko to sa magulang ko. Bakit ko ibibigay sa'yo? Bakit ko ibibenta sa'yo? So malakas ang loob ng Naboth, no? Na kahit the king si Ahab, hindi siya nag-give in, no? Verse 4. So Ahab went into his house sullen and displeased. Malungkot siya. Because of the word which Naboth, the Jezreelite, had spoken to him, for he had said, I will not give you the inheritance of my fathers. And he lay down on his bed and turned away his face and would not eat. Parang bata tong si Ahab. Nagtatampo. Hindi ko nabili yung lupa ni Naboth.
Ayaw niya ibenta sa akin. So, ba nagtatampo siya. Ayaw niyang kumain. Nandun lang siya sa kwarto niya. Nag-aalburuto, no? Samantalang kahit naman anong lupain, pwede niyang kunin. Bakit yung lupa pa ni Naboth na importante sa kanya yung dahil minana niya sa kanyang magulang? Verse 5, But Jezebel, his wife, came to him and said to him, Why is your spirit so sullen that you eat no food? Bakit ka napakalungkot? Hindi ka kumakain. Anong problema mo? No? So, nandito na naman si Jezebel. So, kung napansin niyo si Jezebel, no? At itong asawa ni Ahab, wicked si Ahab. Wicked din yung asawa niya si Jezebel. Partner silang wicked. So, si Jezebel, nakikialam siya sa government ni Ahab. Diba, meron nga siyang mga sariling, mga prophet para sa kanyang mga false gods. So, nakikialam si Jezebel. Yung mga past kings, like si King Solomon, si King Asa, yung mga past kings, no, walang binabanggit na queen or walang binabanggit na asawa. Meron na babanggit queen mother, no? Pero si Bathsheba, queen mother siya ni King Solomon. Pero walang binanggit na asawa na nakikialam. Unlike dito kay King Ahab, si Jezebel, nakikialam siya sa government. Kaya nakalagay dito sa Book of Revelation, chapter 2. No? Basahin natin. Kasi binanggit dito sa Revelation chapter 2 yung name ni Jezebel. Revelation chapter 2 verse 18 to 23. Hanggang 29 na lang. Revelation chapter 2 verse 18 to 29. And to the angel of the church in Thyatira, write. So nagsasalita dito si Almighty Father. Si Jesus Christ. Sorry, si Jesus Christ, no? Kausap niya si John the Evangelist. These things says the Lord, says the Son of God, who has eyes like a flame of fire and his feet like fine brass. I know your works, love, service, faith, and your patience. And as for your works, the last are more than the first. Nevertheless, kalagay dito, I have a few things against you, because you allow that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and seduce my servants to commit sexual immorality and eat things sacrificed to idols. And I gave her time to repent of her sexual immorality, and she did not repent. Indeed, I will cast her into a sickbed, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of their deeds. I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he who searched the minds and hearts, and I will give to each one of you according to your works. Now to you I say, and to the rest in Thyatira, as many as do not have this doctrine, who have not known the depths of Satan, as they say, I will put on you no other burden, but hold fast what you have till I come. And he who overcomes and keeps my works until the end, to him I will give power over nations. He shall rule them with a rod of iron, and he shall be dashed to pieces like the potter's vessels, as I also have received from my Father. And I will give him the morning star. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So itong church of Thyatira, corrupt.
Ano ang ginagawa? Immorality, idolatry, nagpapalaganap ng corruption sa government, tapos meron pang mga kasamaan, no? Sacrificing to idols. Kaya itong ginagawa ni Jezebel, grave sin, na hindi natin dapat ginagaya. Anong ginagawa ni Jezebel? Idolatry, immorality, worshiping false gods, worshiping idols, corruption sa government, nakikialam siya. At saka, paano siya nakialam? Diretso natin to, no? 1 Kings chapter 21. Kasi nga, malungkot itong si Ahab. So, nakialam si Jezebel. Verse 7 ng 1 Kings chapter 21. Then Jezebel, his wife, said to him, "You now exercise authority over Israel. Arise, eat food, and let your heart be cheerful. I will give you the vineyard of Naboth the Jezreelite." Bakit niya ibibigay? Kasi dito sa verse 6, sabi kasi ni Ahab, malungkot siya, nandun lang siya sa kwarto, tinanong siya ni Jezebel, "Ba't ka malungkot?" He said to her, "Because I spoke to Naboth the Jezreelite and said to him, 'Give me your vineyard for money. Or else, if it pleases you, I will give you another vineyard for it.' And he answered, 'I will not give you my vineyard.'" Kaya nagmamaktol, nag-aalburuto itong si Ahab. Ngayon, itong si Jezebel, makikialam ngayon. Gagawa siya ng crime. Verse 8, and she wrote letters in Ahab's name. So, ginamit niya yung pangalan ni Ahab. Nakialam siya. Sealed them with his seal. So, siya mismo ang sumulat. Siya ang ginamit niya yung seal ni Ahab. And sent the letters to the elders and the nobles who were dwelling in the city with Naboth. So, akala ng mga tao, utos ng hari yon. Pero, scheme yun ni Jezebel. Dahil wicked si Jezebel. Bakit wicked si Jezebel? Kasi sinasamba niya, it's not from the Almighty Father. She was worshiping the evil one. Kaya siya ay evil din. Alam niyo yun, di ba? Kung sino yung Diyos niyo, ganon din kayo. Kaya tayo, as children of the Almighty Father, friends of Jesus, dapat maging kagaya tayo ni Jesus Christ. For now, we are not yet perfect, but time will come, we will be like Jesus. Verse 9, she wrote in the letter saying, "Proclaim a fast and seat Naboth with high honor among the people." Yun ang nakalagay sa letter. Na kunyari, si Ahab ang nagsulat. Kunyari, bibigyan nila ng pugay si Naboth. So, kasinungalingan ang gustong mangyari ni Jezebel. Verse 10, and seat 2 men scoundrels before him to bear witness against him, saying, "You have blasphemed God and the king. Then take him out and stone him that he may die." So, dito sa verse 10, nakalagay dito, kumuha ng 2 lalaki, mga scoundrels. Ano ba yung mga scoundrels? Mga low lives, mga liars, mga thugs, or villains, or fraudsters, or scumbags. Sino yung anong gagawin sa mga scoundrels, or sa mga mangloloko na yon? Before him to bear witness against him, kay Naboth. Magsisinungaling sila tungkol kay Naboth. Anong gagawin ng sinungaling? So, 2 sila, no?
ang sasabihin nila, narinig nila si Naboth na nag-blasphemed God and the king, then take him out and stone him and that he may die. So, babayaran nila yung dalawang tao. Bakit kailangan ng dalawang tao? Kasi sa law, sa Mosaic law, kailangan ng 2 witnesses. Kaya dalawang kinuha nilang tao na magwi-witness na kunyari, nagsalita ng masama si Naboth against kay Almighty Father and against the king. Ito ang plano, no, or scheme or conspiracy na ginawa ni Jezebel. Babayaran nila yung tao. Bear false witness. Nakalagay naman sa 10 Commandments yun, di ba? Thou shalt not bear false witness. Kaya dalawang witness, kasi sa Deuteronomy chapter 19 verse 15, naka-emphasize doon, yung importante na dapat dalawang tao ang magpapatunay na nagkasala si Naboth. Pero itong dalawang tao na kinuha ni Jezebel, hindi naman talaga nagkasala si Naboth. Dalawang tao lang ang kailangan para patunayan na nagkasala siya, no? Pero hindi talaga siya nagkaroon ng kasalanan. Binigyan pa nga siya ng pugay, di ba? Pero kaya lang ginawa yun na kunyari gagawin siyang guest of honor para siya ay patayin at gawa ng kwento. Papatayin siya sa pamamagitan ng pagbabato ng bato. No? Malaki ang mga bato doon, tipak-tipak na bato. Yun na nakalagay sa letter. Masama, di ba? Babae, napakasama ng kanyang plano. Verse 11, so the men of his city, the elders and nobles, who were inhabitants of his city, did as Jezebel had sent to them, as it was written in the letters which she had sent to them. So, hindi lang nila ibubuli si Naboth, papatayin pa nila. Just for a piece of land. Verse 12, they proclaimed a fast and seated Naboth with high honor among the people. Kunyari, bibigyan nila ng high honor si Naboth, na magandang citizen si Naboth. No? So, nasa gitna siya. Gumastos pa sila ng malaki para lang patayin si Naboth. Verse 13. So, gumagawa sila ng drama. Ha? So, hindi lang ngayon nagdadrama ang mga tao. Noon pa man din, nagdadrama na ang mga tao dahil sa kasamaan. Verse 13, and the 2 men, scoundrels, came in and sat before him. So, dumating na yung dalawang tao na salbahe, na villain, na mga scoundrels, mga sinungaling, mga low lives, or thugs. Habang nakaupo na si Naboth sa kanyang upuan, ano? So, yung dalawang tao na yun, tumabi sa kanya, came in and sat before him, and the scoundrels witnessed against him, against Naboth, in the presence of the people. So, maraming tao ang imbitado. Kasi, kunyari, bibigyan ng honor si Naboth as a model citizen, kunyari. Nagdrama ngayon yung dalawang scoundrels. Kunyari, nagsalita ng masama si Naboth kay Almighty Father sa King. Naboth has blasphemed God and the king. Then they took him outside the city and stoned him with stones so that he died. Una, masaya pa si Naboth, bibigyan siya ng honor. Kakain siya, may celebration. Hindi niya alam, yun na yung kanyang last. Dahil sa plano ni Jezebel to get the
land of Naboth and give it to his husband Ahab. Verse 14, then they sent to Jezebel saying, Naboth has been stoned and is dead. Patay na si Naboth. Binato na namin siya ng bato. So may nag-report na kay Jezebel. So itong mga scoundrels na to, binayaran ito. So, kaya corruption. Ngayon sa society natin, maraming mga kalokohang nangyayari. May mga buildings na nagko-collapse, hindi maganda ang pagkakagawa ng mga structure ng mga public places dahil sa corruption. Nag-scheme ang mga politicians kasama ang mga businessmen. Parang si Jezebel at yung mga scoundrels. They connived. Kakampi-kampihan just for money. Sa pagko-covet or paggusto ng mga bagay, nananakit ng tao. In the case of Jezebel, yung lupa ni Naboth. Ayaw ni Jesus Christ no, nakalagay sa Book of Revelation, binasa natin kanina lang, di ba? May mga Christian, okay, kaya Church of Thyatira, kasi sino ang church? Tayo ang church. Ngayon, isa ka bang Church of Thyatira na nakikisali ka sa gulo ng mundo na to, na corrupt ka rin, na kahit mahal mo si Almighty Father, pero corrupt ka, gumagawa ka ng kasalanan, hindi ka rin matatanggap in heaven. Kung corrupt ka, kung nakikiayon ka sa mundo na to. As Christians, we are not of this world. We live in this world, but we are not of this world. Hindi tayo dapat nakikipartake sa kaguluhan ng mundo na to. Dahil iniba na tayo ni Jesus Christ. He saved us by His precious blood. Kaya iba tayo. Pumapayag tayo sa mga maliliit na bagay dito sa mundo na to na temporary lang. Na tinuturuan tayo ng kasamaan ng kapwa natin. Gaya ni Jezebel, tinuturuan niya ng kasamaan yung mga tao. Yung asawa niya, nag-scheme siya ng kasamaan, no? That's corruption. Pati na rin sexual immorality. Dahil merong practice ng perversion yung mga false gods ni Jezebel. At hindi humingi ng tawad si Jezebel. Makapalang mukha, no? Hindi siya ipapakumbaba kay Almighty Father. Mayabang. Si Almighty Father, He is good. Kaya magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Kailangan maging strong ang ating faith in Jesus Christ. Para mapaglabanan natin ang mundo na to. Kasi malakas ang hatak ng mundo na to. Fame, wealth, and power. Kahit ang isang tao, no,
innocent siya. Tapos sasali siya sa mga tao na gumagawa ng kasamaan. Time will come na yung tao na yun na maayos, may impluwensyahan na siya ng masasamang gawain. Matututo siya. Kaya dapat maging strong tayo in the Lord. Because Jesus Christ is our strength. Napagtagumpayan ni Jesus Christ ang mundo na to. Ituloy natin ito, no? So, namatay na si Naboth. Dahil sa maling report. At hindi lang doon, dahil nagbayad sila ng tao para magbigay ng false accusation. Verse 15, and it came to pass, when Jezebel heard that Naboth had been stoned and was dead, that Jezebel said to Ahab, arise, take possession of the vineyard of Naboth, the Jezreelite, which he refused to give you for money. For Naboth is not alive, but dead. Angkinin mo na yung lupa. Patay na si Naboth, dapat babayaran mo siya. Hindi mo na siya kailangan bayaran, patay na siya eh. Wicked. Jezebel. Huwag ka nang magmaktul dyan. Ahab, nagawan ko na ng paraan, patay na si Naboth. Hindi mo na kailangang magbayad pa ng malaking pera para makuha yung lupa na yon. Verse 16, so it was when Ahab heard that Naboth was dead, that Ahab got up and went down to take possession of the vineyard of Naboth, the Jezreelite. Instead na malungkot si Ahab, mag-mourn siya, maglament siya, ba't namatay si Naboth? Bakit mo pinatay? Imbis na pagsabihan niya yung kanyang asawa, bakit mo pinatay? Pwede naman nating pakiusapan or sa iba na lang ako magtatanim ng aking mga palaman. Ba't mo pa pinatay? Nag-agree pa si Ahab. Wicked couple. Masaya pa siya. He got up and went down and to take possession of the vineyard of Naboth, the Jezreelite. Naging ano pa siya, yung naging lumakas pa siya, ganon. Nung namatay si Naboth, lumakas siya. Instead na malungkot siya. Mas lalo siyang lumakas. O yung akin na tong lupa na to, ganon. Covetousness. Ninakaw. No? Pag nanakaw tong ginawa nila. Hindi lang pag nanakaw, gumawa pa ng murder. So, ang kasalanan kasi, dugtong-dugtong. Una, anong ginawa? Covetousness. Hindi yan nakuha. Anong ginawa? Nag-bear false witness. Kumuha sila ng witness para tangan na masama si Naboth na wala namang ginagawa. After that, murder. After that, pride. Dire-diretso ang kasalanan. Magkakadugtong. Ngayon, kay Almighty Father, ang goodness, magkakadugtong din. Kung may pagmamahal tayo sa kapwa-tao natin, iintindihan natin ang kapwa-tao natin, ipapalaganap natin ang salita ng Diyos, magiging understanding tayo sa mga tao, dahil ang namamayani sa puso natin ay ang kabutihan ni Almighty Father. So, ang heart ni Jezebel at ang heart ni Ahab were dark. So, nasa sa atin na yun kung anong path ang gusto natin. Kung kay Almighty Father ba tayo or sa wicked one. Kay Almighty Father, walang religion kay Almighty Father. Si Jesus Christ, si Almighty Father, at ang Holy Spirit. Apart from our Father and Jesus Christ and the Holy Spirit, lahat na ng mga religion, false gods ang sinasamba. Dahil yung kanilang mga false gods na yon, nakuha nila yon from the wicked people, just like
Jezebel, iniba lang ang pangalan. Iniba lang ang itsura. In-incorporate kay Almighty Father na hindi naman payag si Almighty Father. In-incorporate kay Jesus Christ. In-incorporate sa Christianity na hindi naman dapat. Isinali, ginawang kadumihan. Isinali si Almighty Father, si Jesus Christ sa kadumihan ng mga tao. Ginawang tradition. Kaya ngayon, kahit na gaano ka-religious ang mga tao, gumagawa ng kadumihan. Hindi ba ninyo nakikita? Yung mga politicians, may mga religious doon. Ang lalaki ng kanilang mga idols. Gawa sa semento, gawa sa kahoy. Pero corrupt sila. Kay Almighty Father ba yun o hindi? May mga babae, religious sila, no? Wala silang asawa. Pero, pumapatol sila sa mga lalaki na may asawa. Pero religious sila. Nagtataka ako eh. Hindi pumapayag si Almighty Father sa ganun. Dahil pag ganun, nananakit ka ng kapwa-tao mo. Sinasaktan mo yung pamilya. Hindi, baka sabihin, hindi pumapayag naman yung lalaki. Kahit na pumayag yung lalaki. May mga ganong babae. Religious pa man din. Kung ano-ano ang ginagawa. Pero hindi sila maririnig ni Almighty Father sa kanilang pagdadasal dahil hindi nila tinitigil ang kanilang kadumihan. Hindi nila tinitigil ang kasalanan. Hindi nila tinitigil ang pagchichismis. Religious ka tapos pagchichismis ka ng tao. Hindi totoo kang kay Almighty Father. Hindi ganun si Almighty Father. Ano nga ang fruits of the Holy Spirit? Pag kay Almighty Father ka, kay Jesus Christ ka, you have the fruits of the Holy Spirit. You have the love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Kaya pag may mga taong religious at gumagawa ng kasalanan, hindi sila kay Almighty Father. Akala lang nila dahil meron silang mga santo eh, no? Meron silang mga nagdadasal sila, nakaluhod sila, dadasal sila, mahaba ang nilalakad nila, nagsasakripisyo sila. Pero in their hearts, doon tumitingin si Almighty Father sa hearts ng mga tao. Kung ano yung ginagawa, yung resulta ng kanilang ginagawa. Pag nagpe-pray ka, after mo mag-pray, ano ang ginagawa mo? Nananakit ka ng kapwa-tao. Chichismis mo yung kapwa-tao mo. Tatingin mo mapupunta ka sa heaven dahil religious ka. Sinisira mo yung kapitbahay mo. Naiinggit ka, may inggit ka sa puso mo. Hindi ganon si Almighty Father, hindi ganon si Jesus Christ, hindi ganon ang Holy Spirit. So balik tayo dito na 1 Kings chapter 21. Then the word of the Lord came to Elijah the Tishbite. Dahil nga kinuha ni Ahab yung land ni Naboth, pinatay pa si Naboth, ninakaw ni Ahab. Kakuntsaba, dalawang scoundrels, kakuntsaba, si Jezebel, sama-sama sila, they bullied Naboth. Sino ngayon ang magbibigay ng justice kay Naboth? Si Almighty Father. Then the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, Arise, go down to meet Ahab, king of Israel.
who lives in Samaria. Si Ahab, no, patuloy siya nagkakasala kay Almighty Father. Hindi ba siya natututo? Lahat ng mga message ni Almighty Father patungkol sa kanya, nakita na niya na miracle, yung nasunog, yung ino-offer na ox, na kahit na binasa, nakita ni Ahab yun, pero patuloy pa rin siya sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Matigas na yung kanyang heart. Arise, go down to meet Ahab, king of Israel, who lives in Samaria. There he is, in the vineyard of Naboth. Nandun siya sa vineyard ni Naboth. Ninakaw niyang vineyard. Where he has gone down to take possession of it. Doon siya nagpunta. Inangkin na niya. Sabi ni Almighty Father. Pumunta ka sa Samaria. Nandun siya sa vineyard ni Naboth. Pinapaayos na niya. Nire-renovate na niya. Dahil magtatanim siya ng kanyang vegetation. Verse 19, sabi ni Almighty Father, you shall speak to him, saying, thus says the Lord, have you murdered and also taken possession? Pumatay ka na ng tao, nagnakaw ka pa. Isa kang king. Pumatay ka ng tao nang walang kalaban-laban. Ninakawan mo pa ng pag-aari. And you shall speak to him, saying, thus says the Lord, in the place where dogs licked the blood of Naboth, dogs shall lick your blood, even yours. Kung saan dumanak ang dugo ni Naboth, dinilaan ng mga aso yung blood ni Naboth. Kaya kinoconsider na yung mga dogs, madumi sila kasi dila lang silang dila, no? Kung ano-ano mga dinidilaan nila sa kalye. Napapansin nyo ba? O sige, magpakagat nga kayo sa aso, tinan natin. Kung hindi kayo tatakbo sa veterinaryo. Vet na lang. Kung hindi kayo tatakbo sa veterinary or sa veterinarian, no? Sige nga, try lang natin. Kung sabi niyo, hindi, malinis yung dog ko. Sige nga. Pakalmot ka nga sa dog mo. Try lang natin. Tatakbo ka sa veterinaryo. Yung mga nakikita ko sa internet, sabi, hindi, mababait yung mga dog, malinis ang mga dog. Gusto ko sabihin, try nyo kayong makagat. Try lang natin. Pero huwag kayong tatakbo sa veterinaryo, ha. Try lang natin. Tingnan natin ang mangyayari sa inyo. Tapos, ipakagat nyo yung mga kamag-anak ninyo. Tingnan lang natin. Ha? Kaya nga dito, yung mga dogs, unclean sila. Kasi kung ano-ano dinidilaan nila. Mga madudumi. May nakita ba kayong cow na dumila ng dugo? Or sheep man lang? Wala, di ba? Sinong laging nandidila? Dog. Yung sugat ni Lazarus, dinilaan ng dog, di ba? Ba't ganon? In the place where dogs lick the blood of Naboth, dogs shall lick your blood, even yours. Verse 20. So Ahab said to Elijah, have you found me, O my enemy? Itinuturing niyang enemy si Elijah. Pero yung message ni Elijah, it's from the Almighty Father. So kung tinuturing niyang enemy si Elijah, tinuturing din ba niyang enemy si Almighty Father? Dahil nire-relay lang naman ni Elijah. Inuutusan si Elijah ni Almighty Father kung anong message para kay Ahab. Ngayon itong si Ahab naman, dahil sa yung heart niya has been darkened already and hardened, no? Dark and hardened. Yung heart ni Ahab. So, anong tingin niya kay Elijah? Enemy. Kung anong tingin niya kay Elijah, enemy, si Elijah, nire-represent niya si Almighty Father. So, tingin niya ba rin kay Almighty Father, enemy niya? And he answered, I have found you, because you have sold yourself to do evil in the sight of the Lord. Nahanap din kita, sabi ni Elijah. Kasi ikaw, binenta mo yung sarili mo
para gumawa ng kasamaan sa mata ng Diyos. Pinatay mo na si Naboth. Kinuha pa yung kanyang land. Hindi mo man lang pinigilan yung asawa mo. Responsibilidad mo yung asawa mo, hindi mo pigilan. Verse 21, Behold, I will bring calamity on you. Magkakaroon ng calamity or tragedy sa'yo. I will take away your posterity. And I will cut off from Ahab every male in Israel. Yung mga anak mo, mawawala. Both bond and free, pati mga servants mo. Tatanggalin. Verse 22, I will make your house like the house of Jeroboam, the son of Nebat, and like the house of Baasha, the son of Ahijah. Di ba siyang house of Jeroboam, wipe out lahat. Kahit yung anak niyang si Nadab. Ngayon, nung pinatay ni Baasha, si Nadab, ngayon itong si Baasha naman, wicked din. Ano nangyari sa kay Baasha? Wipe out din ang household ni Baasha. Because of the provocation with which you have provoked me to anger and made Israel sin. Kasi yung leader of the land, wicked. And so, yung mga tao, makikita nila, wicked yung leader ng land namin. So, pwede pala na maging wicked din kami. Hindi magandang example. Unlike nung time ni Solomon, strict si Solomon. Kaya yung mga bagay na nangyayari nung time ni Solomon, that's the golden era of Israel. Verse 23, And concerning Jezebel, the Lord also spoke, saying, The dogs shall eat Jezebel by the wall of Jezreel. So, kasama si Jezebel. Kakainin siya ng mga aso. Malapit sa wall of Jezreel. The dog shall eat whoever belongs to Ahab. Bakit dogs ang kakain? Kasi nga dogs, kahit madumi kinakain nila. Di ba yung mga, uwi natin to mga pagkain ng aso to. Di ba pag nasa restaurant kayo? Meron ba kayong doggy bag? Kasi para sa aso namin mga tira-tirang pagkain. Kasi mga dogs nga, kahit anong kinakain nila. Dahil sa ngayon, kayo mayaman kayo, meron na kayong mga dog food, di ba? Pero kahit wala kayong dog food, kakainin ng mga dogs yung mga bagay ng mga dudumi. Hindi niyo ba nakikita sa mga dogs nyo yun? Yung mga poop ng dogs, kinakain nila. Ha? Hindi niyo ba nakikita? Bubulag-bulagan kayo sa mga dogs ninyo. The dog shall eat Jezebel by the wall of Jezreel. At may nabasa ako, no, na pinatay ng mga dogs yung babae, pati yung kanyang alagang bata. Pitbull. At kahit hindi pitbull, merong mga dogs na agitated sila sa mga bata. The dog shall eat whoever belongs to Ahab and dies in the city, and the birds of the air shall eat whoever dies in the field. So sa city, ang kakain dog. Pero sa field, yung birds naman ang kakain. Verse 25, But there was no one like Ahab who sold himself to do wickedness in the sight of the Lord, because Jezebel his wife stirred him or incited him. Yung wife niya na si Jezebel provoked him. Inaano siya, imbis na iinganyo siya to do good deeds, itong si Jezebel, maging magandang example sa kanyang husband, sa kanyang king. Anong ginawa ni Jezebel? Masama siyang example sa kanyang asawa. Nagpapauto si Ahab sa kanyang asawa. And he behaved very abominably in following idols.
Ayun na naman tayo sa idols, idolatry. Gawa sa kahoy, gawa sa semento, gawa sa bakal, gawa sa brass, gawa sa gold, gawa sa silver. Oh, meron bang gawa sa plastic? Gawa sa tusks ng elephant. Kadumihan yun. Hindi pumapasok ang Holy Spirit sa kahoy. Hindi pumapasok ang Holy Spirit sa tusks ng elephant. Hindi pumapasok ang Holy Spirit sa semento, sa gold. Madumi yon. Gawa ng tao. Ang kamay ng tao, madumi. Ang puso ng tao, madumi. Gagawa ako ng korteng para sambahin ng mga tao to. Ano ang nasa isip ng tao habang ginagawa yun? Pera. Pagkakaperahan ko to. Kikita ako ng malaki dito, gagandahan ko yung wig niya, gagawa ko yung damit niya. Abomination. Paulit-ulit na lang tayo. Idolatry, that's abomination. Wickedness. Uncleanness. Hindi ninyo naiintindihan. Sasabihin na naman ninyo, tradition na namin to. Hayaan mo na kami. Irespeto mo kami. Tatanggalin natin ang tradition ninyo na mali. Saan tayo maniniwala? Sa Bible. Hindi kayo nire-respeto. Yung tradition ninyo, yung beliefs ninyo, yung sinasamba ninyo, hindi nire-respeto. Pero yung salita ni Almighty Father, hindi nyo nire-respeto. Nasa Bible. Bakit hindi kayo magbasa? Ayaw nyo kasing makita. Ayaw nyo makita yung mga mali ninyo. At dahil ayaw niyong buksan ang inyong mga mata, ayaw niyong buksan ang inyong mga tenga, mapupunta kayo sa eternal damnation. Nakakalungkot. Kaya ako sinasabi ito, dahil ito ay nasa Bible, hindi dahil sa galit ako sa inyo. Mahal ko kayo. Mahal kayo ni Almighty Father. Kaya niya tayo tinuturuan, itinatama niya tayo. Mahal niya tayong lahat. Sasabihin na, hindi, dito ako yumayaman eh. Dito ako yumayaman sa ipinagawa ko na rebulto. Ang nagpapayaman sa'yo, dito sa mundo, hindi si Almighty Father. Yung evil one ang nagpapayaman sa'yo para mailayo ka kay Almighty Father. Parang isipin mo na pag mayaman ka rito sa mundo, hawak mo na lahat, powerful ka, pero it's all mirage. Temporary. Tuloy natin verse 26 na, hindi pa tayo matapos. Isang oras na pala. And he behaved very abominably in following idols according to all that the Amorites had done. Sabihin niyo, hindi naman to ang idol ng mga Amorites, hindi naman to ang idol ng mga Ashdods or ni Asherah or ni Ishtar. Iniba lang ang pangalan. Sila pa rin yan. In-incorporate yan. Pinagsama-sama lahat ng religion, ginawang isa. Paganism. Kailan nangyari? Nung time ng Roman Empire. May narinig ako, no? Pag Christian ka, hindi, ano yan, mga Protestant yan. Nabasa ko, Protestant yan. So, sa pandinig ng mga Christians, hindi raw sila Christians, kundi Protestant sila. Sabi ng mga ibang religion. Ngayon yung sasabi ng Protestant. Kaya nagpo-protest yung mga tao kasi mali ang itinuturo ng mga religious leaders noon. Kaya nag-protest. Kaya ang tawag ngayon sa mga tao na Christian, ginagawa yung derogatory remarks or names na Protestant. Ngayon, ibabalik natin sa inyo. Anong tawag sa inyo? Pagans. Pagans kayo. Hindi nyo matanggap, no?
Sige, tanggapin natin Protestant ang tawag ninyo sa mga evangelicals, sa mga Bible-based na mga beliefs, pag nagmamahal na mga nagmamahal kay Almighty Father. Pero kung kayo, hindi kayo Bible-based, based on tradition, kayo based on your ancestors, and they mixed all the religions and came up with one world religion, and it came from Rome. Ang tawag ay pagans. Hindi niya matatanggap. So, balik na tayo dito, no? Verse 26. So, si Ahab, hinayaan niya yung kanyang asawa to concoct lies. To incite sins. To kill Naboth. Verse 26, and he behaved very abominably in following idols. So, nagsumasamba rin sa idols si Ahab, according to all the Amorites had done, whom the Lord had cast out before the children of Israel. So it was when Ahab heard these words, that he tore his clothes and put sackcloth on his body. Ano ibig sabihin nun? Maglalament siya, nagmamorn siya, humihingi siya ng tawad. And fasted and lay in sackcloth and went about mourning. So, nung nakuha niya yung land ni Naboth, nagse-celebrate siya, ang saya-saya niya. Pero nung pinagsabihan na siya ni Almighty Father, nirelay ni Elijah, ang nangyari sa kanya, he tore his clothes. Humingi siya ng tawad. He mourned, he lamented. And the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, see how Ahab has humbled himself before me. Ganito ang gusto ni Almighty Father, na pag pinagsasabihan niya tayo, magpapakumbaba tayo sa Kanya, because He is our God. He is our Creator. He is real. Because He has humbled Himself before me, I will not bring the calamity in His days. Dahil sa nagpakumbaba siya sa akin, sabi ni Almighty Father, hindi ko na siya paparusahan sa kanyang mga araw. In the days of His Son, I will bring the calamity on His house. Sa oras ng kanyang anak, dun ko ipapadala yung mga punishments, tribulations sa kanyang anak ko ibibigay. No? Ito yung sa Old Covenant. Kung ano yung kasalanan ng tatay, ipinapasa sa anak. Gaya nung kay King Solomon, may kasalanan si King Solomon. Sana kanino na ipasa yung punishment? Kay Rehoboam. And si Jeroboam naman, dahil sa kasalanan niya, kanino na ipasa? Sa kanyang buong household. Dahil dumating na si Jesus Christ. Hindi tayo mamamatay sa kasalanan ng mga magulang natin. Mamamatay tayo or paparusahan tayo dahil sa sarili na nating kasalanan. No? Nakalagay dito sa Ezekiel chapter 18 verse 20. The soul who sins shall die. Kung sinong kaluluwa ng tao na yon ang nagkasala, yun ang mamamatay. The son shall not bear the guilt of the father. Hindi na niya makukuha yung guilt ng kanyang father o yung kanyang kasalanan ng father niya. Nor shall the father bear the guilt of the son. So, hindi na magkasama. No? Pero nung time na to, no, nung wala pa si Jesus Christ, kung ano yung kasalanan ng tatay, kasalanan ng anak. Ngayon, dumating na si Jesus Christ, prophecy to ni Ezekiel. The soul who sins shall die.
The son shall not bear the guilt of the father, nor shall the father bear the guilt of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Kung siya ay wicked, siya lang ang wicked. Hindi madadamay ang kanyang anak or magulang. Dahil dumating na si Jesus Christ. Kasi prophecy ito under ng kay Ezekiel, no? Ezekiel chapter 18. Ngayon, dito naman sa Romans chapter 14, verse 12. For it is written, umpisa natin sa verse 11, As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then each of us shall give account of himself to God. Bawat isa sa atin, accountable tayo sa ating mga sariling kasalanan. Hindi na ipapasa sa anak o hindi na ipapasa sa magulang or sa mga ninuno. Kundi tayo na mismo, accountable tayo sa ating mga sariling kasalanan. Kaya yung sinasabing generational curse, hindi na yun applicable sa ngayon. Kasi kaya tayo napaparusahan, it's because of our own iniquities. Ngayon, kung may iniquities man yung past na yung mga magulang natin, natututo lang tayo sa kanila kung ano yung kanilang kasalanan na namamana natin yung kanilang mga ginagawa, yung kanilang ways. Nakikita natin kung ano yung kanilang mga kasalanan na akala natin tama, no? Kaya yun yung sinasabing generational curse. Pero, dahil dumating na si Jesus Christ, tayo ngayon ay Christian, mag-i-stop na sa atin yung kasalanan ng kung anumang kasalanan ng mga magulang natin. Example, yung magulang mo ay isang nagbebenta ng katawan. Mamanahin mo ba yun? Hindi. Kasi nakilala mo na si Almighty Father, si Jesus Christ, mag-i-stop na ngayon sa'yo. Kung yung magulang mo, chismoso, chismosa, hindi ka nagagawa nun. I-stop na yung kasalanan na yon dahil nanitiwala ka kay Almighty Father, may takot ka sa Diyos. Kaya yung sinasabing generational curse, hindi mo na makukuha yon kung nagtitiwala ka kay Almighty Father. Ngayon, kung babaero yung tatay mo, ikaw naman ay babaero din, minana mo ba yon? Ginusto mo yon, no? Ginusto mo yon. Huwag mo sabihin, hindi, minana ko kasi ito eh. Yung tatay ko kasi gano'n. May choice lahat tayo. Ha? May choice tayo. So tayo, as followers of Christ, sino ang pipiliin natin? Yung permanent. Si Almighty Father. Yung powerful. Yung strong. Si Jesus Christ. Kaya nakalagay dito, so then each of us shall give account of himself to God. Bawat isa na tayo nahaharap kay Almighty Father. Hindi na by family. Kaya nga hindi nga by kanino ka galing? Diyan ba ang family mo? Diyan ka ba religion galing? O lahat kayo sakop na rito punta ng heaven? Hindi ganon. Isa-isa tayo. Isa-isa tayo. Hindi tayo by group. Ituloy natin, no? Romans chapter 14, verse 13. Therefore, let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brothers' way. Maging magandang example tayo. Dahil tayo, accountable tayo. Pag may nagkakasala yung brother natin, kanino nahawa? Sa atin. Kaya accountable tayo pag nagkasala si brother kasi kasalanan ko dahil na-impluwensyahan ko siya. So, dapat maayos tayong tao para makapag-impart tayo ng magagandang mga bagay sa kapwa-tao natin kasi we are all connected. We are all
created by our holy God. Kaya nga, di ba, nung time na pinatay ni Cain si Abel, ano sabi ni Cain? Am I my brother's keeper? Asa na yung brother mo, Cain? Ano sabi ni Cain? Am I my brother's keeper? Ako bang mag-aalaga sa brother? Kasi nga, we are connected to each other. Maging magandang ehemplo tayo. Make a difference in this world. Follow the Almighty Father. Obey Jesus' teachings. Thank you, and God loves us all so much.